Hey guys, welcome to my channel. So meron tayong quick unboxing ngayon, no? Savage Model 64 Takedown. Okay, sabi ni Alexa ang Savage company daw is made in Canada. So I have to check about this. Okay? So eto siya. It comes in a cardboard box. Okay? Magazine fed, 10 round magazine. Okay. Metal. Nagtataka lang ako sa sa magazine nila, no. But hindi katulad nung isang Savage FSV na magazine. Ibang type magazine. So bibili pa tuloy ako. So yan. And may kasama siyang bag. Okay. Maliit ang bag. Sa braso ko siguro. Okay? Savage Arms. Kasi ito yung takedown version. So, sa current market situation, kung maghanap kayo ng mga takedown na 22, konti lang ng pagpipilian nyo. Ruger 1022 takedown, Savage 64 takedown, at saka yung Henry AR7. Yun lang yata eh. Kasi wala na yung Marlin. Marlin, nagsara na eh. Marlin Papus. Ito kamukha niya yung Marlin Papus. No? In terms of takedown. Ito yung gun. May gusto ko sabi siya, may kasama palagi earplug. Magagamit ko to, no? Lalagay ko to sa EDC ko. Kasi minsan may mga natin na may mga parties, nasa tapat kami ng speaker, yung bunso ko nagreklamo to. Magagamit niya to. Ibalik ko yan. Kaya lang yung box ko na. May kasamang lock, chamber flag, and manual. Dami kasama. Saka sticker. Okay yan. Daming freebies. Yan, no? Freebies. Okay, question. Bakit ka bumili niyan? Yan. Kasi, kung Ruger 1022, napakamahal. Almost times 3 ang presyo ng Ruger 1022. Tama. Almost. 2.5. Siguro. Siyempre, if YouTube is watching, nothing is for sale in this post. This is just a show and tell video. Okay? Ano pa ba? Si YouTube ayaw niya nagbabanggit tayo ng presyo, ha? Presyohan, ha? Kaya ano na lang, keep up with the codes. Okay? So times 2.5. Yung presyo nito, doblehin nyo, tapos kalahati, yun ang Ruger 1022. Ganun siya kamura. So, ganun din kamahal ang Ruger 1022. So, if you ask me, anong mas maganda? No, syempre, Ruger 1022 na ang ang baseline, no? Yeah. Maganda siya and madami siyang parts available, mga ganon. Marami siyang aftermarket support. Ito, I don't think if there's anything. Walang market support to. As is, pag binili mo. Okay, so, ba't ko siya binili? Kasi nga, mura siya. Mura. And naghahanap ako ng survival rifle na pwede kong i-build, para maging survival rifle. Ito yung platform. Dito tayo mag-start. Kung familiar kayo sa channel ko, a few years ago, gumawa ako ng survival shotgun project. Okay? Ito naman, survival rifle. Okay, so, yung history nung Henry AR7, nababali din siya na napapaliit. Ginawa daw yon for Air Force personnels, mga pilots, na para pag na-down sila sa behind enemy lines, may mahuhugot silang baril, mabubuhay nila, and yun, meron silang rifle. Okay, so ito, something similar. It breaks down into half, packable, and then yun nga, lalagay mo dito sa bag. So, magic, mababali mo siya, tatanggalin mo lang yung bag. So, ang takedown nito, napaka-basic. Sa Ruger 1022, madali. Pe-press mo lang yung buttons. Ito, iikutin mo lang yan. Ikutin mo.
maghihiwalay na yung barrel tsaka yung action niya. Okay? Yan. So, hindi natin pwede pakita. Hugutin mo lang. Yan. Dalawa na siya. Brand new. Yeah. 64 takedown. Yan ba? Yan. May stickers pa. Hindi ko pa tinatanggal. Ito yung barrel niya. Napakasimple. Sabi ko nga pattern to do sa ano eh. Marlin Papoose. Tapos, maganda yung bag na kasama niya. No? Actually, binili ko to. Bakit ko to binili? Kasi, mura. Nakita ko siya yung deal. Aba, mura. Kung mapapansin nyo, left hand gun to. Left hand. No? Ang ejection nito dito. Pag mga right hand na barrel, dito ang ejection. Di ba? Sabi ko, kaya ko yan. First time ko bumili ng left-handed na barrel, no? Kaya ko kayang sabihin, gamitin yan in such a way na hindi magiging abala yung pagiging left-handed niya. Mukhang okay naman. Na-testing ko siya last time. And para bigyan ko ng presyo, ang kuha ko dito 165 credits. Yung right hand na barrel 225 credits. So sabi ko, sige, I'll take a chance on the left hand. Sabi ko, wala namang kaso yun, di ba, kung left hand or anyway, mamaya pakita ko rin. So survival rifle project, it comes in a bag, molly webbing. Etong bag na to naghahanap ako eh. Yung something similar. Maganda to kasi survival survival bag. Kasi may molly webbing, may pouch dito sa labas. Tapos yan, lalagyan mo ng items mo. And dito, molly again. Yan ang mga ilagay. Padded siya. Tapos, strap mo lang yata yan gin dito. Strap mo lang yan dito. Strap ko na nga. Again, ayaw ni YouTube nang alam nyo guys, no? Naging sobrang anti-gun na ni YouTube. Hindi na gun friendly talaga ang YouTube. So, dapat in the future mag-isip-isip na tayo ng next platform para lahat sabay-sabay tayo lumipat. Tapos itong barrel dito sa pouch dito sa kabila. Padded siya para hindi maggasgasan. Ayan. Yung barrel nandito padded. Ayos. So, may isang viewer tayo nagtanong sa akin, no? Sir, hindi ka ba nagdadala ng rifle pag nagka-camping ka? Sabi ko, depende sa lugar, pero most of the time, pistols lang ang dala ko, yung carry pistol. Pero eto, pwede ko lang ito ilagay, saksak ko lang dyan sa ano. Kasi ang liit lang niya, tapos magaan. Bakit? Napanood ako ng isang video, nag-camping sila sa South Padre Island, and sa gabi, parang may maaligid daw na coyote sa campsite nila. Lumabas daw siya, ginamit niya yung 22 niya. Okay? Para bugawin siguro. Anyway, so effective naman. So hindi naman siguro masama magdala ka ng 22. It's not because naghahanap ka ng troll. Yun naman comment sa mga kababayan natin. Sir, ang dami yung baril nag-ready ka na sa gera. Actually, hindi eh. Hindi. Bumibili kami dito ng baril not because naghahanda kami ng gera or may mga masamang tao. It's because we can. We are allowed. Para bang kayo, allowed ka bumili ng cellphone. May pambili ka naman ng cellphone. Siyempre, bibili ka cellphone, di ba? It's not because na kailangan mo eh. Minsan, nasa bahay ka lang naman, landline lang dapat eh. So, pati pagbubuo ng barel, ayaw ni YouTube guys, no? So, ganun lang naman, isasalpak mo lang naman siya. So, yun lang naman ang hindi ko papakita sa inyo, yung pagsalpak. Kasi, yan. Salpak lang siya, tapos, siyempre, kailangan i-press mo ng konti, tapos ikot. Parang yung sa mga pelikula ng mga assassin sa James Bond. Ayan, buo na siya. Okay, so, lang napansin ko dito, being a left-hand rifle, walang kaso kung dito mag-eject yung bala. Walang kaso. Okay? So, okay lang. Gusto ko nga dito china-charge eh. Ito yung charging handle niya, yung bolt niya. Dito china-charge. No, para yung kamay ko sa trigger hindi na aalis. Yan na yan. Tsaka yung palagi ako on target. Maglalagay kang bala, talabet. Okay. Ano pa? Ang ayaw ko lang dito, yung design niya in such a way
na front heavy. Andito yung bigat sa harap, tapos wala kang ganong real estate dito na hahawakan. Ano ibig sabihin? Pag magsushoot ako, wala na akong mahawakan. Dito ako hahawakan, dito yung magazine. Minsan, napapakailaman ko yung magazine. So, dapat dito ka humahawak, which is all the way back, malayo. Hindi ka naman pwedeng humawak sa barrel, kasi malaki ako siguro. Sanay ako na dito, ito talaga yung komportable kong hawak. Pero hindi mo yung pwedeng gawin. Unang-una umiinit yan, pangalawa maaapektuhan nyo yung accuracy mo, kaya huwag mong pakailaman yung barrel. So, mag-ingat ka na lang sa paghawak, dito na lang siguro, hindi na ako pwede dito yung magazine eh. Wag na wag kayong hahawak sa magazine portion kasi pag any movement, magja-jump kayo. Okay? So, yan, ito yung takedown. Ito yung start ng journey niya sa pagiging survival rifle. I think it needs more weight at the back. So yung iba, pwedeng lagyan ng nabubuksan tong likod eh. So pwedeng lagyan ng mga survival items yung buttstock na ito. Okay? Pwedeng lagyan. So kahit pa paano mag-iiba. Pero now that I got it, pag tinitingnan ko lang siya dati, kailangan ko ba yan? I like it kasi unang-una, murang bili ko sa kanya. Pangalawa, kakaiba siya sa lahat ng baril ko. Nahahati sa gitna using this threaded na device or whatever, no? Napakasimpleng design. Okay? And lumiliit nga siya. Pwede siyang dalahin pag magka-camping. Ang puna ko lang dito sa ginawa nilang threaded barrel. Kasi syempre kung survival 'yan, kailangan tahimik ka. Stealth is the key. Either for survival with other two-legged animals or for hunting yung small game, dapat tahimik ka. So dapat may provision for suppressor. Pero anyway, bumili ako ng pang thread. Tatry kong mag-thread mag-isa. May provision siya for scope. Yan, tapped and drilled. Pero siguro mag-stay ako sa Kasi siyempre pag survival rifle ka, the less gadgets na nakakabit sa barrel mo, less something to go wrong. So, mas maganda back to basic ka. Open sight. Yan. Siguro ay dadagdag ko lang dito yung threading. No? Gagawin ko siyang threaded barrel. And additional magazine siguro. Storage at the back. Pouch at the rear also. And I think that's it. No, survival rifle. And camping rifle na rin pag nag-camp ako. Kasi hindi mo alam, may makita kang mga critters. Sa Pilipinas pag nagka-camping walang problema kasi wala namang hayop talaga lalapit sa iyo. Ibon lang. Ibon. Dito kasi may mga raccoons, squirrels. Okay lang yung squirrels, hindi ako na sa kanila, pero mga raccoons, mga coyote ang malupit kasi may rabies sila. So, kailangan mayroon kang pang depensa against wild animals. Anyway. Ito siya. Savage Model 64. Bagong-bago. Sa sling. Sling niya dito at saka dito ang kabitan. Wala sa barrel talaga. Ganda yan. Itong bag alone, sabi ko, siguro pag nakahanap ako nito sa online, around 20 to 30 credits siguro to. Okay? So, kung 165 ang bili ko, 130 na lang. Murang-mura talaga. So, bakit ka pa, binaba nila siguro dahil konti ang bumibili ng left hand na rifle. Kasi usually, ang ito, price is 225 credits eh. Yung barrel naman, tingnan nyo, makapal. Oh, tanong pala, bakit hindi AR-7 ang binili mo? Dati na nakakita ko ng AR-7 sa pawn shop. Hindi ko nagustuhan yung build quality niya. Everything is made of plastic. Even the barrel. Plastic yan. Tapos may liner lang sa loob na metal. Manipis lang yung metal na barrel niya actually. Yung buong katawan, yun hindi ko nagustuhan. Parang puro plastic. Anyway, so mas gusto ko yung quality na ganito. Mas mura siya. And I think for the purpose, pwede na siya. So, with that, tatapusin ko na yung video na to. Let me know what you think. Thanks for watching. Bye.